ka ngayon din, Conrad. Lumagpas lang sa tainga niya ang tinig ng ina. Mas nananaig sa kanya ng mga oras na yon ang kagustuhan niyang makalayo sa condo unit, lalong-lalo na kay Miraya. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman para sa babae. Minanipula siya nito. Galit na galit siya pati na rin sa sarili niya. Nang mga oras na iyon, iisang tao lang ang gusto niyang makita. At si Olga yon. Kailangan niyang makita ang babae. Bumaba siya ng building na gulong-gulo ang utak niya. Nang mga oras na yun, naiisip niya na hindi nga perpekto ang buhay niya. Napaglalaruan siya habang nasa loob siya ng taxi at nakatanaw sa labas ng bintana. Mas lalong lumilinaw sa kanya ang dati lang ay pitak-pitak na mga alaala na dumadaan sa utak niya. Ang mga pagdududa nagkaroon na ng mukha sa wakas. Kailangan pa niyang makakita ng isang dokumento para malaman niya ang buong katotohanan. Sa oras na nahawakan niya ang dokumentong iyon, parang ilog naman na rumaragasa sa kanyang utak ang katotohanan. Biglang may pumitik sa utak niya. Naalala niya lahat-lahat. Ang lugar, ang mga imahe, at ang mga nangyayari. Ang araw na nakidnap siya. At yun din ang pagkakataon na malaman niya na ikakasal siya sa iba. Ang aksidente, ang pagising niya sa ospital na wala siyang maalala. Hinding-hindi niya nakakalimutan ang mga araw na iyon. Nakita niya ang totoo kay Miraya sa mga mata nito. Hindi ito naging komportable ng mga oras na iyon. Ang hindi niya maunawaan ay kung bakit mas nasasaktan siya nang makita ang halos naiiyak nitong ekspresyon. Galit siya pero ginugulo ng simpleng titig nito ang utak niya. Hindi niya matanggap na ang babaeng mahiyain at tila walang pakialam sa kanya, magagawa palang paikutin siya sa mga palad nito. Then finally, nakita na rin niya ang condo unit ni Olga. Kaagad siyang umibis sa sasakyan. Conrad? Nasa harapan siya ngayon ni Olga. Tila inaasahan na nito na darating siya. Kilalang kilala na niya ito sa maraming taon. She never allowed other people to see deep emotion in her eyes. Sa pagkakataong iyon, tila natanggal ang tabing sa pagkatao nito. Hinayaan nitong makita niya ang malalim na emosyon nito. Conrad? Humakbang ito at tumingkayad at niyakap siya ng buong higpit. Alam ko, muli tayo magkikita. At alam kong babalik ka. Hinayaan niya ang kanyang sarili na yakapin ito na mahigpit. Naipikit niya ang kanyang mga mata. Ang init na nagmumula sa yakap ni Olga. Inaasahan niyang magiging maayos ang magulo niyang utak. Pero sa hindi niya inaasahan, sumisingit ang isang imahe sa isip niya, kasabay ng paggapang ng pakiramdam na tila ba may kulang. Hindi ito pwede. Hinigpitan niyan lalo ang yakap sa katawan ng babae. He was just confused at the moment. Get inside. Nagpatianod siya. Nang hilahin siya nito papasok. Nakaupo siya sa couch habang tinititigan ang bawat kilos ni Olga. Kinuhanan siya ng malinis na damit. Ipinaghanda siya nito na makakain. Inihanda rin ni Olga ang kama para sa kanya. Oras na nakita niya ang malambot na kama, noon siya nakaramdam ng pagod sa lahat ng bagay. Nang gabing iyon, natulog siya habang binabantayan siya nito. Bago siya iginupo ng antok at pagod, isang konklusyon ang nabuo sa utak niya. He was home already. Everything will be okay. However, destiny had a plan on its own. The next morning, he woke up feeling different. Parang may mabigat na batong nakadagan sa dibdib niya.
Malawak na ngiti ang sumalubong sa kanya ni Olga. Pero sa minsang pagkurap niya ng mga mata, pumalit ang isang malinaw na imahe sa isipan niya. Pumikit siya. Gusto niyang pukpukin ang ulo niya. Si Olga ang kaharap niya. Pero bakit si Miraya ang nakikita niya? Dumukwang si Olga sa kanya at kaagad na lumapat ang mga labi nito sa kanya. Napakalambot ng labi nito. Ilang beses na niyang inangkin ang mga iyon. Pero bakit parang hindi niyo nagawang abutin ang kaibuturan ng puso niya? Napahinto naman si Olga sa paghalik at matamang nakatitig sa kanya. Hindi makapaniwala ang nakikita niya sa mga mata nito. Nagsimula ng gitlaan ng kunot ng noo nito. Nagtatanong na ang mga titig nito. Napatingin siya sa gawin ng pintuan. Hindi niya maunawaan ang nagsisimulang pagkabog ng kanyang dibdib. Naroroon ang pakiwari na may hinahanap siya. May kulang sa puso niya. Conrad? What's wrong? Hindi makapaniwala ang nakikita niya sa mga mata nito. Hindi siya maaaring magkamali rito. Pero hindi niya kayang gawin. Nagtaas baba na ang dibdib niya, dala ng malakas na pagkabog ng puso niya. Mas tumitindi ang pag-iingay ng puso niya. Hindi siya dapat nandito. Hindi tama ang nararamdaman niya. Ibang ngiti ang hinahanap niya. At ibang amoy ang hinahanap niya. Miraya, mahinang-mahina niyang sambit. Isang sampal ang dumapo sa mukha niya ng buong katotohanan. Napakalaki-laking katotohanan. Para siyang nalunod sa muling pag-ahon ay sa kaluminaw ang lahat. Si Miraya dapat ang kasama niya, ang asawa niya. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa kanya? Ano ba ang ginagawa niya? Makalipas lang ang ilang sandali, mas lumalim ang kagustuhan na makasama si Miraya. Dahan-dahan siya napalingon kay Olga, na ngayon ay pinamahayan na ng takot ang mukha nito at mga mata. Umayos ito ng upo sa tabi niya, na hindi siya inaalisan ng mga titig. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na tumayo mula sa kama. Ang kamang ito ay naging mitya ng kanyang kasalanan. Lahat ng gabi na pinagsaluhan nila ay nagbibigay sa kanya ng satisfaction. Pero ngayong nasa ibabaw na nito, sa kamang ito, ang buong lugar na ito ay hindi na para sa kanya. Tila ba isa siyang estranghero sa lugar na iyon? Olga. Nasa mga mata ni Olga ang piping pag-asam na sana iba ang mamutawi sa mga labi niya. I'm sorry. Conrad? Nagsimula ng gumaralgal ang boses nito. Umahon siya sa kama at tumayo. Tumayo na rin ito. Umahon siya sa kama at tumayo. I'm not supposed to be here. I'm sorry. Ang asawa ko. I need to go back. I'm sorry, Olga. Sobrang bilis ng mga kilos niya. Lumabas siya ng silid at tuloy-tuloy patungo sa pintuan nang nakabuntot si Olga sa kanya. Conrad, maikling sandali niya lang itong nilingon. I'm sorry, but I love Miraya. Dumadagungdong ang dibdib niya sa muling paghakbang. Sa tanang buhay niya, sa pagkakataong iyon lang niya naramdaman ang mga ganoong damdamin. Siguro nasa puso na niya ang gagulang niya at winalang bahala pa niya. Habang sakay ng taxi pabalik ng kondominium, hindi matawaran ang kaba, takot niya, hiya, but on top of the everything, mas malakas na nangibabaw ang pagmamahal niya. He loves Miraya. He was in love with his wife. God, ang tanga-tanga niya. Nasa harapan na niya si Miraya. Pero naghanap pa siya ng iba. Bakit ang gago niya? Pero kung kailan nagmamadaling makauwi rito, saka naman tila bumagal ang ikot ng orasan. Naipit pa siya sa traffic. Habang nasa biyahe,
Panay ang hiling niya na sana ay magawa siyang patawarin ng asawa niya. Hindi na niya nagawang lingunin ang taxi driver na basta na lang niya iniwanan pagkahinto sa tapat ng kondominium. Nawala sa utak niya na dapat siya magbayad rito. Sigaw ito ng sigaw na may kasamang pagmumura, pero nagmamadali na siyang lumulan sa elevator. Habang tinitingnan niya ang mga numero ng palapag na inaakyatan, bumabagyo naman sa kaibuturan niya. Inilang hakbang lamang niya ang pintuan ng unit. Nasa tapat na siya ng main door nang kusa iyong bumukas. Ang mamiliya na niya ang naratna niyang seryosong nakatitig lang sa kanya, na para bang hinihintay na umuwi siya. Wala siyang panahong tanungin ito. Sa kanalang muna. Ang mahalaga ay makausap niya ang asawa niya. Kung kailangan niyang magmakaawa rito. Sa kusina, siya dumiretso. Walang tao sa loob. Mira, lumipat siya sa pantry at laundry area. Tinungo niya rin ang sala na panay ang sigaw sa pangalan nito. Habang pinapanood lang siya ng ina. Wala itong balak na magsalita. Mabibilis ang naging paghakbang niya patungo sa silid nila. Walang palatandaan na may gumamit sa nakaraang gabi. Miraya. Nagsimula siyang gapangan ng kakaibang kilabot. Namuo ang idea sa utak niya. Ngunit ayaw niyang pansinin. Tiningnan niya ang banyo. Ngunit walang Miraya na nakikita siya. Wala na siya. Narinig niyang tura ng kanyang ina. Hindi maaaring mawala ito. Hindi pwedeng mawala sa kanya si Miraya. Inisa-isa niya ang closet. Wala na kahit isang damit si Miraya ang natira. Nagsimula ng manginig ang mga kamay niya na binubuksan ang ibang mga lalagyan ng damit. Nasaan siya, ma'am? Tanong niya sa ina na napapasambunot na ng kamay sa malago niyang buhok. Bago pa man masagot ng nanay niya ang tanong, isang figura ang bigla na lang lumitaw sa likuran nito. Conrad? Anong ginagawa mo rito, Olga? Puno na pagtatakang tanong ng ina sa babae. We need to talk. Sa kanya lang nakatitig si Olga at hindi alintana ang tanong ng ina. Base sa pamumugto ng mga mata nito, nanggaling ito sa pag-iyak. So unlikely of her. Itama natin ang lahat, Conrad. Itama natin lahat. Sa isang iglap, ay tinawid nito ang distansya nilang dalawa at buong higpit siyang niyakap nito. At hindi agad siya nakahuma. Come back to me, Conrad. Tayo ang dapat magkasama. I'm willing to be your mistress as long as babalik ka sa akin. Anong ibig sabihin nito? Nanlilisik ang mga mata ni Mami Liana na nagtatanong sa kanilang dalawa ni Olga. Napilitang kumawala si Olga sa katawan niya. Conrad and I have an affair, tita. Matapang na pahayag naman ni Olga. Palipat-lipat ang mga mata sa kanila. Nanunuot ang nagbabagang mga titig nito. Sa isang iglap lang, ay dumapo sa pisngi niya ang palad ng ina. Paanong nagawa mo to sa asawa mo? Ilang ulit pa siyang nasampal ni Mami Liana. Hindi siya umiilag. Hinayaan niyang tumama ang palad nito sa mukha niya. Dapat lang yun sa kanya. Naiintindihan niya ang ina. She was sorry for Miraya. At kinamumuhian niya ang sarili niya dahil sinaktan niya ito. Pati si Olga ay hindi nakaligtas. Mana ka nga talaga sa ina mong si Natalia. Ang hilig-hilig ninyong isiksik ang mga sarili ninyo sa mga lalaking lagdameyo. Kay daming lalaki sa kanila pa kayo naghahabol. Galit na galit ang kanyang ina. Umiiyak ito habang nanginginig ang mga kamay at nangangatal ang mga labi nito. At nang gabing iyon, nawala sa kanya si Miraya. Ngunit hindi lamang ito, kasamang nawala ang respeto at pagmamahal ng ina niya. Tila ba nasira ng ganun na lang kadali ang naging relasyon niya sa kanyang ina.
Given the chance to go back in time, sa araw na nasa kolehiyo sila noon ni Miraya, ang gustong-gusto niyang balikan. Nagsinungaling siya sa sarili niya. Noon pa man, napapansin na niya si Miraya. Nadadaanan niyang madalas na nakaupong mag-isa lang ito sa campus. Miraya had the ability to get lost in the middle of chaos. Kapag naglalakad ay laging kip-kip ang bag at sa ibaba ay laging nakatitig. Nakita pa niya ito minsan sa isang class activity. Dito na, nagkanda malimalis sa pagsasayaw. Puro kaliwa ang mga paa nito. Kada nagkakamali, lagi itong napapangiwi. At napaka-cute nito. At nakuha nito ang atensyon niya noon. Pero noong mga panahong iyon ay inaalagaan pa niya sa puso niya ang pag-asa na baka maging sila nga ni Olga. Kung alam niya lang na ang babaeng napapansin niya, ang babaeng mapapangasawa niya, sana pala. Kinilala na niya ng mabuti noon pa man ito. Nagpakawala siya ng hangin sa kanyang dibdib. Kapag naiisip niya ang nakaraan, ay hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sumisikip ang dibdib niya. Isang bagay ang ipinangako niya sa sarili. Hinding-hindi niya muling gagawin ang naging kasalanan niya noon. Na hindi siya naging loyal kay Miraya. Napadako ang tingin niya sa singsing sa kanyang daliri. Mariin niya itong hinagkan. At iniisip niya na hinahalikan niya ang mga labi ng asawa. Magiging matapat ako hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ko. Ibibigay niya ang pinakaimportanteng bagay rito. Oras, pagmamahal. Bago tuluyang lumabas ng Maynila, minabuti niyang mamili muna ng mga pasalubong. Toys para kay Jacob, donut and other items for Hannah and Mel. Liligawan niyang muli si Miraya, kaya dapat lang nakasama niyang paamuin ang mga ito. Of course, something special for his Miraya. Magaan na ang dibdib niyang binabaybay ang daan. Nakuha na niyang ngumiti habang manakanakang napapatitig sa madilim na langit na nalalatagan ng mga bituin. It was almost 10 nang makarating siya. Bago tumuloy sa bahay, dinaanan niya muna ang kabila. Tiyempong nasa labas naman si Mel at nagtatapon ng basura. Sir Guapo, sa amin talaga ang mga to? Nanlalaki ang mga mata ni Mel na tinanggap ang mga pasalubong. Oo, inisa-isa nito ang mga dala niya. Kita niya ng pangunot ng mga noon nito. May kulang yata. Walang para kay Ate Miraya? Napangiti naman siya. Mabuti na lang pala at ito ang nakakasama ni Miraya sa buong araw. Bukas, maagang darating ang para sa kanya. Tila ba siya schoolboy? Excited siya sa regalo niya para kay Miraya. Kinikilig siya. Hindi pa man, kahit malaki ang posibilidad na aayawan iyon nitong. Oy kuya, bahagya siyang siniko sa braso ng dalagita. Pwede bang kuya na lang ang itawag ko sa'yo? Okay lang yun naman sa kanya. Para dalawa na kayo ni Kuya Paulo na kuya ko. Napalitam na maasim ang ekspresyon ng mukha niya. Ang saya na sana, panira itong si Mel at binabanggit pa talaga ang lalaking iyon. Yung si Paulo. Nahihirapan siyang ituloy. Ngumising aso naman si Mel na halatang nakuha ang ibig niyang sabihin at talagang ginagatungan pa ang kaba niya. Hindi po ako masyadong matabil. Umasta itong may zipper na nakalinya sa bibig nito. Napailing-iling na lang siyang iniwanan ito. Kuya, ano na naman kayang kalokohan nito? Bukas po, mag-harvest sa palayan. Baka gusto mong sumama. Pampapogi na rin. Para kay ate. Sumisikdo kaagad ang dibdib niya. It was the chance he needed. Nakasilip siya sa kahit katiting na pag-asa. Nang gabing iyon ay masaya siya na higa. That Paulo would be threat. Pero sasabayan niya ito. Asawa niya si Miraya. Pero para siyang nababaliw na nakikipagkompetensya sa atensyon nito. Well, at least, sinisimula na niya ang isang bagay na dapat
ay matagal na niyang ginawa noon pa. See you tomorrow. Mahina niyang sambit na sa nakasabit na painting ni Miraya as siya nakatitig. See you also in my dreams, wife.